Panginoon. Minsan pa po natin palakpakan ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. So mga kapatid, ngayong pong umaga, mapalad po tayo na tayo nga po ay nagbigay po ng panahon sa ating Panginoon. Tayo nga pinagkakatipon upang ating pong papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. So sa oras pong ito mga kapatid, tayo po dadako na po sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Tulad nga po ng nasabi ko po, noong bago pa lamang po ang buwan ng Oktobre, ang buong month po nitong October, ang ating po magiging topic ay tungkol nga po sa prophecy. Amen. So, I am true to my word. Amen. At ito nga po, ang ating pong pag-usapan ngayon, understanding God's prophetic revelation. At ito po ay kukunin natin sa Romans chapter 11, verses 25 hanggang verse 27. Sige po, pakibasa muna po. Romans 11. Romans 11, 25 hanggang 27. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hindi na lalapit sa Diyos. Sa parang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. Magmumula sa sayo ng tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan ng langit ng habo. At ito ang gagawin ko kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Amen. So mga kapatid, batay nga po sa ating pag-uusap po, batay po sa paksang ating pag-uusapan, ay tayo po'y papailan lang doon nga po sa mga hula at kapahayagan nito mula sa ating Panginoon. So bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Yesus, muli po kami po ay nagpapasalamat sa oras na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita ay patuloy na mag-aral ng iyong mga salita, ang aral ng katotohanan, Panginoon. Lord, hinihiling ko nga po na ikaw ang siyang manguna at gumabay, Panginoon, sa aming nga pong pagtalakay sa mga oras na ito. Kasangkapanin mo lamang po ang iyong alipin, ang kanyang labi, ang kanyang isip, Panginoon. At ganoon din po ang ating mga kapatid na narito't makikinig, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaunawaan sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langit sa iyong banal at makapangyarihang pangalang Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, tayo po ba ay naaakit? Tayo po ba ay namamangha sa mga hula sa Biblia? Are we fascinated by biblical prophecy? Yan mga kapatid ang tanong. Amen. Tayo ba ay nagagalak? Tayo ba ay natutuwa? Namamangha kapag pinag-uusapan na po ang mga hula? Ewan ko po, parang hindi tayo interesado, no? So mga kapatid, sa totoo lamang, ang tao po ngayon, ang gusto po nilang mapakinggan ay ang mga aral patungkol sa pagpapala at sa mga himala. Pero ayaw po nila ng mga hula. Pero katotohanan na nakikita na po natin at nararanasan ang mga katotohanan nakapaloob sa mga hula sa banal na kasulatan. At dahil nga po sa mga hulang ito, napakarami pong mga speculation, napakarami pong haka-haka ang nabubuo sa bawat isipan ng mga tao. Alam naman po natin ngayon, mga kapatid, ang kasalukuyang kaganapan sa gitnang silangan. Diba? Kamakailan lamang, ang Israel po ay pinaulanan ng Iran ng tinatawag po nilang ballistic missile. Ano po ba yon?
Alam niyo mga kapatid, kung ang Pilipinas ang paulanan ng China ng 180 mahigit na ballistic missiles, yari po ang Metro Manila. Pati ang Calabarzon, tatamaan. Siguro 180 na ganito po kalalaki na mga missile, mga kapatid. Yung kanyang circumference, parang mayayakap mo yata. Ganun kalalaki. Yung po ay conventional lang yon. Ibig sabihin ng conventional missile, ang mga bombang nandoon ay pangkaraniwan, hindi po nuclear. E paano kung nuclear na? Isa lang sa Metro Manila, patag ang Metro Manila. So mga kapatid, nandoon po yan, mga hula po yan mga kapatid. Ngayon sa mga hula at sa dami-dami pong mga haka-hakang nabubuo, sabi ng mga tao, tayo ba'y dadaan sa kahirapan? Are we going through tribulation? Diba? Kasi nagtatanong po tayo sa sarili natin, dadaan pa ba ako sa tribulation? Kasi ang church, mga kapatid, meron pong tatlong haka-haka patungkol nga po sa tribulation. May nagsasabi po na bago magkaroon ng kahirapan, kukunin muna ng Panginoon ang kanyang iglesia. Meron naman po nagsasabi, sa gitna ng kahirapan, in the middle of tribulation, kukunin ang church. At meron naman po nagsasabi, pagkatapos ng kahirapan, kukunin ang iglesia ng ating Panginoon. So, alin ba dito ang ating pinaniniwalaan? Ako po, wala po akong pinaniniwalaan doon. Basta kinakailangan lang po, aralin natin mabuti. Mahirap po kasi magbigay tayo ng isang eksaktong paninindigan o stand, mga kapatid. Kasi hula lang yan. At ang hula hanggat hindi nagaganap, nananatiling hula. Kaya nga maraming pumapalpak. Amen? Dahil nagmamarunong sila sa ating Panginoon. Then, ito pa. Matagal na pong nagiging talakayin yan. Who is the Antichrist? Sino bang Antikristo? May nagsasabi, ang Santo Papa. Di ba? May mga computation pa sila na nalalaman. Wala eh. Sinasabi naman nila, Islam. Oh, alin nga ba talaga? Then, ito mga kapatid, when they tear down the Dome of the Rock Mosque, Al-Aqsa po yan. Yung pong Dome of the Rock, mga kapatid, yan po yung dating templo na itinayo ni Solomon. At nung ito po'y giniba ng mga mananakop, tinayuan po ng moske ng Islam. Kaya doon po sa Jerusalem, tatlong naglalakihang relihiyon ang nando doon. Islam, Judaism, and Christianity. Tatlo, mga kapatid. Ngayon, para maitayo ang templo, kasi may tinutukoy po sa hula, sa Revelation, na tinatawag na Third Temple. Diba? Nababasa nyo yan. Kung kayo ay talagang nagbabasa ng Biblia, lalo-lalo na sa Book of Revelation, mababasa nyo. Itatayo ng Panginoon yung Third Temple. At doon uupo ang Antikristo. Tama? Kaya nga meron ng hinihahanda raw na tatlong red heifer. Tatlong pulang baka. Grabe, no? Ano ba talaga ito? Literal na baka, literal na templo ang itatayo. Kasi kung itatayo ang literal na templo, kinakailangan gibain itong Dome of the Rock para maitayo ang templo. O hindi kaya ang tinutukoy na templo natatahanan ng Diyos ay templong hindi gawa ng kamay ng tao, na walang iba kundi ikaw. At tayo po ang templo ng Espiritu ng ating Panginoon. Hindi kaya yon ang ibig sabihin? Hindi ko alam. Prophecy nga eh, di ba? Pero pag nangyari pong nagiba o giniba ang Dome of the Rock at itinayo nga ang Third Temple din, naganap ang hula. Pero pwede rin maganap dahil nasa sayo na ang Espiritu ni Cristo. Nung ikaw ay ma-born again,
tinatahanan ka na ng Espiritu ng Kristo. Next. Bible prophecy is given for practical effect on faithful believer. So mga kapatid, ang biblikal na propesiya ay ibinigay para ano? Para ba tayo mag-speculate? Hindi po. Para magkaroon po ito ng practical na aplikasyon sa mga tapat na sumasampalataya sa ating Panginoon. It calls sinners to repent before the coming judgment. So ito po yung practical effects na kapag alam mo na merong darating o babalik ang ating Panginoon, hindi ba kailangan pagsisihan natin ang ating mga kasalanan bago pa dumating ang panahon ng paghatol ng ating Panginoon. Amen. So kinakailangan dalhin na tayo sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Then it comfort believers with God's sovereignty over world events. So sa kabila po ng mga nangyayari ngayon, di ba? Halos nakikita na po natin ang katuparan sa hula po sa Mateo 24. Makakarinig ka ng mga alingaw-ngaw, ng mga digmaan. Di ba? Kahit sa ampung panig ng mundo, may digmaan. Amen? Akala mo tapos na ang gera sa Europa. Pastor, may gera pa sa Europe? Meron. Itong gera ito ay Russia and Ukraine. Tuloy-tuloy po ang gera nila. Amen. May gera sa Europa, may gera sa Middle East. Diba? Sa Africa, lagi naman may civil war doon. Diba? Lagi, mga kapatid. Sa Asia, baka malapit na. Oh. Diba nakikita nyo? Yung mga kaibigan ko nga doon sa subdivision namin, sabi na, Pastor, ako ay, pumasok ako sa sa, parang sa reserve command. Sabi ko, wow, talaga bang pinaghahandaan talaga ng gulo natin? Kaya lang, reserve command, sabi ko nga, ano ginagawa nyo? Nagdi-dream. Tapos na tayo dyan Nung high school pa lang tayo, yan, nag-college tayo, meron tayong ROTC. Tapos ngayon, reserve command, magdi-drill pa rin tayo. Tatanay ko sana, ano bang hawak yung baril? Baka baril pa rin na kahoy lang. Oh, di ba? Ano yun? Ganun ba talaga ang Pilipinas kahirap? ROTC natin, ano bang ginagamit na baril? Wow. Samantalang sa ibang bansa hindi na po gumagamit ng M16. Wala nang Armalite sa kanila. Sa Pilipinas, ipinagmamalaki ng ating sandatahang lakas. Ito yung armas namin. Tapos pinagmamalaki pa natin. Meron tayong BrahMos na missile galing sa India. Ilan ba yun? 4? 6? 4, 6 lang. Nagmamalaki na tayo. May missile na daw tayo. Sabi mo, wow. Kung bibilangin mo yung pinapalipad ng Hamas at Hezbollah sa Israel na mga missile nila, bagamat mga mumurahing missile lang yun kasi gawa-gawa lang nila yun Pero kung tutumbasan ng Israel ang bawat missile nila, ang missile po ng Israel kakahalaga ng $100,000 ang isa. Kasi ano po yun hindi po yung to whom it may concern. Hindi katulad ng mga missile ng kalaban, to whom it may concern. Nakikita nyo ba ang Israel pag bumomba? Kung alin yung building na patatamaan, anong floor lang doon ang tatamaan, yun lang ang tatamaan. Amen. Ibig sabihin, sophisticated ang kanilang mga missile. Kaya ganoong kamahal. At kung ang Israel po ay hindi pinili ng Diyos, matagal na naubos ang mga Hudyo. Mamaya po dadaanan natin na kung bakit hanggang ngayon nananatili sila. Okay. So, mga kapatid, kahit na nga po anumang nangyayari sa mundo natin, meron po tayong comfort. Tayo po ay merong kumpiyansa. Amen? At tayo po ay merong pagtitiwala na ang Diyos alam niya ang lahat ng mga pangyayari. Amen.
Eh kung mamatay tayo, alam niya na rin na mamamatay tayo sa oras na yun. Alam niyo ba mga kapatid? Siguro, hindi naman yung ibang mga bahay dito, yung mga bahay ng mayayaman, alam ko meron din naman silang mga may mga taguan din naman sila. May mga bomb shelter sila sa ilalim ng bahay. Pero tayo, wala. Antayin na lang natin yung bongbong tatama sa ano. Saan tatago? Di ba? Sa Amerika, sa Israel, sa Europa, lahat po yun, may mga shelter sa ilalim ng bahay nila. So, yun po yung sinasabi mga kapatid. Paghandaan natin ang pagsasakatuparan ng mga pangako ng Diyos sa huling panahon. Kasi tayo po ay nasa huling kapanahonan na. Amen. At kung gusto po natin makagawa ng isang libro na tiyak kung kikita, gumawa ka ng libro may kinalaman sa propesya. Amen. Ang dami pong mga writers na nagsulat po ng libro patungkol nga po sa The Apocalypse. Basta yung prophecy, mga kapatid, yung mga hula sa mga darating, di ba? Kahit patay na nga si Nostradamus, di ba? Kumikita pa ang kanyang mga hula. Tagal-tagal na eh. Ngayon, yung mga nag-i-interpret, kanya-kanya sila para maiangkop ang mga nangyayari. Pero ang Bible, mga kapatid, hindi. Lahat ng mga hula, sumusunod ang mga pangyayari kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. Amen. So hindi sumusunod yung sinasabi sa mga nangyayari. Diba? Kasi ngayon, kaya naman naisulat kasi nangyari na. Diba? Pero ang Panginoon, bago pa mangyari, ilang daang taon ang nakalipas, sinabi na ng ating Panginoon. Then sabi po dito, Paul shows that God's rejection of Israel is temporary. So, doon po sa Romans, mahaba ito, Romans 11 verse 1 to 10. Sige po, madalian lang pong. Ito ngayon ang tanong ko, pinakdiba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y inilingan niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumating siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira. At gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos ang sibaan. Ganoon din sa kasalukuyan. Mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At ako iyon. At kung iyon ay hindi sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon nasasabi kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang hiningiti. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga taingang hindi makarinig, hanggang sa panahon ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagtitista, isang pagtitisuran ang parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita, at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hindi. Hanggang na po. Hanggang na po. Okay. Masarap po. Okay, mga kapatid, dito po makikita natin na sinasabi nga po dito ni Paul, ito nga pong rejection ng bayan ng Diyos sa Diyos na pumili sa kanila. So, binaliwala, nireject ng bayan ng Israel ang ating Panginoon. Pero meron po tayo ditong 5 argumento
na kinakailangan po natin talakayin para makita nga natin, tinapos na ba talaga ng Diyos ang kanyang pakikipag-isa o ang kanyang kipan sa bayan ng Israel? Number 1, mga kapatid, sinabi po ni Paul, ako ang pruweba. Sabi po ni Paul, next power. Tingnan natin. Ito. 5 arguments that God is not finished with Israel. Wow. Next na. Doon sa 5 arguments. Okay. Yan. 5 arguments that God is not finished with the Jews. Number 1, Paul says that He Himself is the proof. So sinasabi po dito ni Paul sa verse 1, sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari sapagkat ako man ay Israelita mula sa binhi ni Abraham, mula sa lipi ni Benjamin. So sinasabi ni Paul, hindi itinakwil ng Diyos ang bayan. Kasi ako nga, sabi ni Paul, ako isa sa mga lahi ng Israel. So, mula sa binhi ni Abraham, mula sa tribo ni Benjamin. Then number 2, God has preserved a remnant. Sapagkat ang Diyos ay may inihanda na na mga nalalabi mula sa bayan o mula sa mga Israelita. Mula sa 11, mula sa 2 hanggang 6 po ng binasa natin kanina, sinasabi po dito na meron pong itinira ang ating Panginoon. Katulad nga po ng kapanahunan ni Elijah, nagtira po ang Panginoon ng 700 na propeta. Amen. Then akala nga ni Elias, siya na lang mag-isa. Ngunit sabi mo sa kanya, hindi. Meron pang 700 propeta na hindi po sumamba sa dambana na itinayo para sa mga Diyos-Diyosan. Then number 3, because of God's promises to the patriarchs, He will bless their descendants. So ito ang pangako ng Diyos na hindi talaga tinatapos ng Diyos ang kanyang pakikipagtipan sa bayan ng Israel because ito, dahil nga po sa pangako ng Diyos sa mga magulang. Amen. Pag sinabi kong patriarchs, doon po sa pangako niya kay Abraham at sa mga anak ni Abraham, sabi ng Panginoon, pagpapalain ko ang inyong lahi. Amen. So hanggang ngayon mga kapatid, kitang-kita po natin yung kamay ng Diyos na gumagabay sa kanyang bayan. Amen. Alam niyo mga kapatid, iniisip ko talagang maigi. Matagal na pong pinapakulanan ng bomba ng mga misay. Kasi 3 front po yun. Sa Lebanon, sa Gaza, sa Yemen. Lumilipad ang mga misay na yan. Nakita niyo naman siguro sa paggabi yun, sabi mo, wow, parang 4th of July sa Amerika. Parang mga kuitis na malalaki. Di ba? Pero pag tinamaan ka, sabog ang bahay ko. Ganun po. Pero nakikita po natin dito ang patnubay ng Diyos sa bayan. Amen. Hindi po kailanman nautubusan ang Israel ng mga bomba nilang pangsalubong o pangontra sa mga misay nila. At alam niyo ba mga kapatid, meron pinakamura na nagawa ang Israel na pangontra sa mga misay na kalaban. Ewan ko kung kailan ito gagamitin. Wala pang 1 bilya, mga kapatid, ang halaga. Yung ay laser, mga kapatid. Laser na parang Star Wars, mga kapatid. Laser na lang. Sasabog na nga pag tinamaan ng laser yung kalaban, yung mga missile, sasabog na sa air na lang. So hindi kinakailangan ng bomb ng missile din. Ang tawag kasi doon, anti-ballistic. Sasalubungin sa air ng missile din ng Israel na nagkakahalaga ng 100,000 gulda ang isa. Minsan, naglilitis din po yun. Kasi gawa lang naman ng tao eh. Pero, most probably, mga 95 or 94% sa pool. So, ganun po, napakaganda, di ba, ng percentage. So, makikita natin dito mga kapatid, yan po yung mga argumento. Hindi po pinapabayaan ng Diyos ang kanyang bayan dahil siya'y nangako sa kanila. Number 4,
God is able to graft them in again. So kaya po silang ibalik ng Diyos. Sino ba dito sa atin ang mga naghahalaman? Alam niyo yung grafting? Siguro nakakita na kayo. Puno ng mangga ng bunga ng avocado. Pwede ba? Pwede. Ika-graft mga kapatid. Yung sanga ng avocado, ilalagay doon sa puno ng mangga. Ang tawag po doon, grafting. Amen? Hindi po himala yun. Normal occurrence lang po yun. Nangyayari talaga yun. Diba? So, ang Israel po, inalis ng Diyos sa puno. At ang ikinabi, tayo mga Gentiles. Amen? Kaya tayo ay kabilang sa puno. At kaya tayo merong buhay dahil nakakapit po tayo sa puno. Diba? Ang sangang hiwalay sa puno, patay. Amen? Pero kapag tayo po ay nakalapit palagi sa puno, may buhay. Ang Israel, dahil sa kanilang pagtanggi sa Panginoon, inihiwalay ng Diyos. Pero isang araw, ipabalik sila ng Diyos. Kapag naganap na ang tamang bilang ng mga Gentiles, ibabalik ang bayan na pinupul ng Diyos. So ang tanong, kaya pa silang ibalik ng Diyos? Kaya. Amen. Sapagkat kaya niya nang tanggalin, kaya niya rin ibalik. Number 5. Paul argues that what God has done with the Gentiles proves that He is able to do it in the case of the Jew. Pakibasa nga po, gusto kong basahin yan. Romans 11:24. Kung ikaw na saranggaling sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na ito'y saluhan sa kalikasan, lalo pang magaling idugtong sa puno ang mga talagang sanga nito. Diba? So, pwede pong ikapit yan kahit taliwas sa kalikasan, di ba? Against nature yun, siyempre, dapat ang mangga, mamumunga ng mangga. Pero kaya at nagagawa. Nakahula na nga eh. At nagagawa natin sa ating kapanahunan ngayon. Amen. Grafting technology ang tawag yan. So mga kapatid, and, next na tayo pa. And if Israel's failure led to the outpouring of blessing on the Gentiles, how much greater blessing will result from their salvation that God has promised. Mga kapatid, eto na. Kung ang bayang Israel sa kanilang kabiguan ay ibinigay sa atin, so kabiguan po nilang sundin ang Panginoon. At dahil sa kanilang kabiguang sundin ng Panginoon, ibinuhos po sa atin ng Diyos ang mga pagpapalang dapat sa kanila. Ngayon ang tanong, mga kapatid, talaga bang plinano ng Diyos na sumuway ang bayang Israel? Kasi hanggang ngayon, hindi naman nila pinaniniwalaan si Jesus Christ. Amen? Dahil ang paniniwala pa rin nila kung ano ang itinuro sa kanila ni Moises at ang kautusan nito. Ang sinusunod po nila yung Torah na tawagin mga kapatid. Amen. So, eto na. Dahil nga po sa kanilang pagsuway, yung blessing napunta sa atin. Amen. Kaya dapat magpasalamat tayo sa pagsuway nila. Amen. Pero hindi sila susuway kung hindi plinano ng Diyos ang kanilang pagsuway. Kasi walang bagay na nangyayari outside sa plano ng Panginoon. Kaya mahalagang pag-aralan ang propesiya. Amen. Kaya nga mga kapatid, hindi ba, kapag sila po inanumbalik sa Panginoon, hindi ba mas dakilang pagpapala ang kanilang tatamuhin sa ating Panginoon? Kapag sumapat na po sa bilang ang mga Gentiles, ibabalik silang muli ng ating Panginoon.
God has revealed something to Paul regarding the future of the Gentiles and Jews. And He wants us to understand it so that we will grow in humility. Pansinin ninyo. Pag ito'y naunawaan natin, tayo'y lalago sa ating pagmamagpapama. Amen. Dahil awa lang talaga ng Diyos eh. Biyaya lang talaga ng Diyos ang nakapagligtas sa atin. Unang-una, hindi po tayo ang bayang piliin ng Diyos. We are not Jews. We are not Israelites. We are Gentiles by nature. Pero tayo po ay kabilang sa mga hiniran ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. Plano niya niya, pagsasamahin niya ang Hudyo at ang mga hindi. Amen. At kabilang tayo doon sa mga Gentiles. Dahil ang kaligtasan po, hindi ang tao ang gumagawa. Maliwanag sabi ni Paul, di ba? Doon sa ating binasa from 1 to 10, chapter 11 ng Romans, it is by grace. Kagandahang loob lamang ng Diyos ang nagligtas sa atin. And aside from that, wala. Hindi sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, kaya tayo naligtas upang ang bawat isa ay hindi magmamalaki. Kaya nga po humility, hindi ka dapat magmalaki. Amen. Kung tayo ay nakatatayo sa harapan ng Diyos, it is because of His grace. Dahil sa Kanyang awa, sa Kanyang biyaya sa atin, tayo ay Kanyang pinili. At yan ang kaligtasan. Next pa. Paul opens, doon po sa verse 25. Basahin natin. 11:25, ano sabi? Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hindi nalalapit sa Diyos. Amen. So meron po talagang takdang bilang ang mga Gentiles. Amen. At kapag yan ay nabuo na, then babalik ang ating Panginoon sa kanyang plano para sa mga Hudyo. At yun daw po ay tinatawag na hiwaga. Amen. Bakit ayaw natin na alamin kung ano ang hiwaga? Sa totoo lamang mga kapatid, mahirap intindihin ang hiwaga. Amen. Pero maliwanag ang sabi ni Paul. Ayaw niya na tayo maging ignorante. Walang alam patungkol sa hiwaga nito. Amen. Pero bakit hindi pa ayaw talaga nilang talakayin ang prophecy? Ano? Kahayaan mo na lang pang mangmang ang mga miyembro na hindi alam ang mga hula kung ano ang ibig sabihin ng mga nababasa natin sa Biblia. Alam niyo naman na napag-usapan na natin yan. May dalawang uri po ng prophecy. May foretelling and foretelling. Amen. May hula at mayroong pagpapaliwanag. At dito po mga kapatid, ang ginagawa ko, kung hindi ako nanguhula, ipinapaliwanag ko lamang mga kapatid. Patay na rin sa pangunawa na ibinigay niya sa atin. Amen. Hindi sa pangunawa ko, kundi sa kanyang pangunawa na ibinigay sa atin. Amen. Kasi para sa akin mga kapatid, bakit pag-aaksayahan po ng panahon? Ito. Diba? Pero dahil nga po, hindi dapat ipagkait sa tao ang karunungan. Amen? Dapat matutunan upang hindi maging mga mangmang patungkol sa hiwaga ng Diyos. Although ang hiwaga po ng Diyos, ito, babasahin ko muna. Ang misteryo mga kapatid, o ang hiwaga ay tumutukoy po doon sa mga bagay na itinago ng Diyos. Itinago ng Diyos. At hindi natin malalaman. Maliban na ipaalam sa atin ng Diyos. Amen. Hindi mo malalaman. Pero pwede mo malaman kung gusto ng Diyos ipaalam sa iyo. Amen.
Amen. Kaya, di ba, halos lahat tayo nagpe-pray, di ba? Kaya salamat sa Diyos. Ipinaisip sa atin, magkaroon tayo ng chain prayer. Kasi, maganda ang naging bunga. Lahat po tayo natututo. Amen. Nalalaman natin ang kahalagahan ng pananalangin. Isipin ko nga, Sister Peli, kahit masasakit na ang tuhod, diba? Nakaluhod ko pa din. Pero tama po si Sister Jenny. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakaluhod. Maraming posture patungkol sa panalangin. Pwede nakaupo. Eh, paano yung may sakit? Diba? Nakahiga siyempre. Pwede kang manalangin, nakahiga. Oh, pwede kang mananalangin, kumakain eh. Gusto. Oh! Paano magkakaroon ng katuparan yung sinasabi ni Paul? Pray without ceasing. Kung kahit sa pagkain mo, hindi ka naman mananalangin. Diba? Kasi ang panalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Diba kumakain ka? Ang sarap-sarap na ginagayin mo. Lord, ang sarap mo na. Salamat, Panginoon. Hindi mo pinagpapasalamat ha. Dahil masarap yung kinakain mo. Pinagpapasalamat mo sa Diyos. Dahil binigyan ka ng dila na nakakala mayroong 5 uri ng panglasa. Amen? Di ba? Nasa dila yan eh. Kahit masarap ang pagkain, kung ang dila mo napabalot ng kulay puti, ano yun? Iba yung taong nagkasakit, kinuwang dila nila, parang maputi. Wala silang panlasa. Natatakpan yung mga taste buds ng dila natin. Kaya, ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos, Panginoon, salamat. Binigyan mo ko ng dila na mayroong masarap na panlasa. Amen? Nakita nyo? Siguro inisip nyo, Pastor, dapat pasalamat natin, masarap yung niluluto. Kahit anong sarap ng niluluto, kung ang dila mo walang panlasa, bali wala. Amen? Diba? Kaya nga mga kapatid, habang tayo tumatagal sa Panginoon, lalo naman pinapalalim ng Diyos ang ating pagkinawa at pinapalawak ang ating kaalaman. Amen. Then, sabi nga po dito, we do not know it. Hindi natin alam ang mystery, mga kapatid. That is why Paul is telling us and explaining to us with regards to Israel rejection. He calls this information a mystery. Kaya nga po, tinawag ni Paul na hiwaga itong mga bagay na ito sapagkat hindi nga alam ng bayan ng Israel. At si Paul, ginugol ang panahon upang ipaliwanag at magsalita patungkol sa mga hiwaga. Next. Number 1. We are dealing with prophetic revelation. So, dito na po tayo sa himala o sa hiwaga. Number 1, we are dealing with prophetic revelation, not theological speculation. So dito po, ang ating pong pinag-aaralan ngayon, Romans chapter 11. So ito po, it deals with prophetic. Ibig sabihin, mga hula, kapahayagan ng mga hula, ang ipinapaliwanag ni Pablo dito, mga kapatid. Sabi nga po dito, mystery refers to something that has been concealed and is unknowable by human reasons. So hindi talaga maaabot ng kaisipan ng tao na unawain ang mga hiwagang ito ng Diyos. But, which God has now revealed. Ngayon po, ipinahayag kay Pablo ng Diyos. Kaya ito naman si Paul, dahil siya po ay pinahayagan ng Diyos ng mga bagay na misteryoso, ginagamit ni Paul yung kanyang skill o husay para ipaliwanag sa kanyang mga tinuturuan ang kanyang mga natuklasan o nalaman ng mga hiwaga ng Diyos. So, dito po nalaman ni Paul. Kasi kung titignan po natin, kinakailangan kasi merong CF. Ano po yung CF? Abbreviation po yan ng Latin word na confer. Ibig sabihin sa English ay compare.
Para magkatunog pero magkaiba. CF. Doon po sa akala po natin yung justification by faith alone ay sa New Testament lang. Hindi po. Nandoon na po yan sa Book of Genesis pa lamang. Pakita sa Genesis 15 verse 6. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay tinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Amen! Ngayon basahin po natin sa Bagong Tipan. Tingnan natin sa Romans 4:3. Then, i-compare natin yan. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay tinuring ng Diyos na matuwid. So, copy-paste lang po yun. Mula po doon sa Genesis. Amen? Ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ipinilit sa kanya na katuwiran. Di ba? So, by believing, we are considered by God righteous dahil sa ating pananampalataya. Di ba? Through faith, tayo ay naging righteous sa harapan ng Diyos. Ano to, Pastor? Wala akong ginawa? Wala! Ang gagawin mo lang, paniwalaan ang sinabi ng ating Panginoon. Amen. So gawain mo yun. Pero in actuality, hindi ikaw ang gumawa. Si Jesus ang gumawa. Then, yung credit ng gawa ni Jesus Christ, napunta sa iyo. Diba? Amen. So, mga kapatid, ito na. The Gentiles could be included. So, ang mga Hintil daw po ay mapapabilang. Basahin po natin Isaiah 11:10. Anong sabi? Ang pagbabalik ng mga sinapon sa araw na iyon, ililitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse. At ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa ay tutungo sa banal na lungsod upang siya ay parangalan. Nakakabalik sa Tagalog, no? Sa English po simple yan. And in that day, there shall be a root of Jesse. Sino ba si Jesse? Si Jesse po ay tatay ni David. Okay. Who shall stand as a banner to the people, to the people, for the Gentiles shall seek him. Hindi ba tayo, hinahanap natin ang ating Panginoong Jesucristo. We are Gentiles, and we are seeking after Jesus Christ. Amen. And His resting place shall be glorious. At ang kanyang kapahinahang dako ay magiging maluwalhati. Amen. Then puntahan din po natin sa Bagong Tipan. Ano ba sinasabi? Romans 15:9-12. At upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag, tulad ng nasusulat, kaya't sa gitna ng mga Hentil, ikay aking pagpupigin, at aawitan ko ang iyong pangalan. Okay. Sinabi rin, magalak kayo mga Hentil kasama ng kanyang bayan. At muling sinabi, magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil, lahat ng bansa ay magpuri sa Kanya. Sinabi pa ni Isaiah, may sisilang sa angkan ni Jesse upang maghari sa mga Hentil, siya ang kanilang magiging pag-asa. So hanggang 12. Okay. So, eto mga kapatid, ang pag-asa po natin sa buhay na ito, walang iba kundi doon po sa root ni Jesse. Ano yung root? Yung nanggaling kay Jesse. Sino yun na anak ni Jesse? Hindi pa si David. Isipin nyo, may mga kapatid si David na mga lalaki. Pero, kasi si David nga po yung pinakabunso eh. Binatilyo pa lang. Ibig sabihin, wala pang muwang. So, pinalapit sa propeta ang mga anak ng mga panganay kay David. At ang sabi ng propeta, malamang ito na ang pipiliin ng Panginoon. Matipuno, makisin. Sabi ng Panginoon, hindi yan. So hanggang sa wala na bang anak si Jesse? Ay, meron pa pala, yung bunso. Nandoon, nagpapastol, tawagin. O, nung makita po si David, sabi ng Panginoon, yan ang pipiliin ko. So anong ibig sabihin yan mga kapatid? Hindi po tumitingin ang Diyos sa laki ng katawan mo,
Hindi tumitingin ang Diyos sa ganda ng pagmumukha mo. Hindi. Kundi ang tinitingnan po ng Diyos, yung laman ng puso mo. Amen! David is the man after God's own heart. Amen. Si David po, ang lalaki na hamo mula sa puso ng Diyos. Kaya itong si David, kahit nagkasala na, pinapatakot pa rin ng Diyos. Amen. Dahil alam ni David na nagkasala siya, kaya humingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga sa Diyos na atin. Amen. So mga kapatid, this truth could not be seen with clarity until Jesus brought them into focus. So mga katotohanan, hindi sana natin mauunawaan kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng kaunawaan at ipinakita niya sa atin ang mga kaganapan. Amen? Kaya nga, hindi po sa patalinuhan, hindi sa nag-graduate ka sa magaganda at prestigyosong mga Bible school, malalaman mo na ang katotohanan at magiging mahusay ka. Hindi po. Ang kahusayan ng tao, may kinalaman po doon ang kanyang puso. Amen. Kapag ang puso ay umaayon sa Diyos, ang taong ito, makumpakumbaga, mapanalangin. So lahat ng katangian ng isang taong maka-Diyos, nasa sa Diyos. Hindi madaling magalit. Hindi nagsasalita na makakasakit ng damdamin ng iba. Amen? At kapag alam niyang nakasakit siya, nalulungkot siya. At sa kanyang sarili, nire-resolve na next time, hindi na ako magsasalita. Lord, teach me to number. Hindi to number my days, to number my words. Amen! Para sa akin na lang yun. Turuan mo ako, Panginoon, na bilangin ko ang salitang lalabas sa akin. Ibig sabihin, pag binibilang mo, aware ka. Di ba? Na baka maka-offend ka sa mga sinasabi. Pero ito ang maliwanag, mga kapatid. Nagugulat na ba? Pwede kang maka-offend. Dahil may mga tao talaga na lumalakad sa dilim. Ang lumalakad sa dilim. Mali yata ako eh. Ito, may mga tao talaga bulag. Amen? Na kahit na may dala ka pang ilaw, hindi ka nila makikita. Amen? Dahil ang katotohanan, sila'y bulag. Maliwanag na ang tao ng sanlibutan ay binulag ng diablo upang hindi sumikat sa kanila ang kaliwanagan ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yung bulag, kahit itapat mo sa araw, tanungin mo, nakakita ka? Hindi. Kasi bulag niya. Ang patay ganun din. Tama. Pero dahil may buhay tayo ngayon, at tayo binigyan ng buhay ng ating Panginoon, alam natin, ramdam natin, di ba? Kung ano ang nilalaman ng salita ng ating Panginoon. So mga kapatid, eto na. Next part. These profound biblical truths we cannot understand through human reasoning, and therefore we cannot boast in our knowledge of them. So maliwanag mga kapatid, kahit na nga po ba, hayag na sa atin. Pag sinabing profound, ito po yung mga, mga hayag na katotohanan, biblical truths. Hindi pa rin natin maiintindihan yan because hindi kaya ng ating kaunawaan. Likas na unawain ang mga bagay na spiritual. Ang kaya lang natin intindihin, yung mga bagay na secular. Kung matalino ka, kaya mo intindihin lahat. Kaya mo intindihin ang science, kaya mo intindihin yung algebra, lahat. Pero lang, ang mga bagay patungkol sa Diyos.
Kaya nga po, hindi dapat magmalaki ang tao na alam niya ang mga bagay ng Diyos. Gayon, siya ay bulag na. Amen. Maaaring alam mo lang, naalala mo tuloy, sino ba sino nanonood kami? Bulaga? Nanonood kayo? Siguro napapanood niyo si Amber, yung batang nanalo doon sa ano. Si Amber, hindi marunong magbasa kasi 4 years old lang eh. Pinapakinggan niya lang yung siguro, tuturo sa kanya. At pero, ang husay ng batang, ang skill ng batang yon at ang kanyang galing talaga, hindi siya nagsisintonado at nasa timing siya. Amen? Pero hindi siya marunong magbasa. Ibig sabihin, yung mga lyrics, depende lang sa kung anong sinasabi sa kanya. Yung taong bulag, palibas hindi nakakabasa, nakakarinig din naman. Maaaring napapakinggan niya, nagsasabi ng totoo, o pwedeng nagsasabi ng kasinungalingan. Pero dahil nga walang paningin at hindi makapagsusuri sa sarili niya, nakikinig na lang. At kung ano ang narinig, itinuturo niyang totoo. Pero hindi lahat ng akala mong totoo. Amen? Sabi nga ng ating kasabihan sa mundo nito, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Diba? Not all that glitters are gold. Okay. Then, saan ba tayo? Ay, tumalang ako. God had to reveal this truth to Paul, who conveyed them to us. Otherwise, we could not have understand them. So, ito po yung kagandahan ni Paul. Palibhasa nga po, buong buhay niya ay ipinagkatiwala nila sa Diyos. Lahat ng ipinahayag na katotohanan sa kanya ng Diyos ay sinasabi niya naman at itinuturo na naman sa kanyang mga estudyante o sa kanyang mga tinuturuan. At dahil nga po dito, yaon at yaon lamang ang pagkakataon na ating mauunawaan ang katotohanan. Next part. We have to set aside our logical objection to the truth and recognize that God has spoken. So, sino ba dito ang mga nakapagtapos ng mga pag-aaral natin sa kolehiyo? Ako po hindi. Hindi ko natapos kasi kapos. Amen? Hindi ko natapos kasi kapos. Pero ito, sa mga nakapagtapos, ginagamit siyempre natin, kahit naman sa hindi nakapagtapos, ginagamit natin sa ating pangangatwiran yung ating logic. Tama? Isip natin, siyempre. Ang taong hindi nag-iisip, walang isip. May utak. Tama yon. Hindi lahat ng may utak nag-iisip. Kaya nasayang nga yung utak ng mga hindi nag-iisip. Mabuti pa ito'y nasa saan? Para masipsip nyo. Ano ba yung sinisipsip ang utak? Isda, di ba? Yung ulo ng isda, masarap sipsipin kasi may utak. So, mga kapatid, gamitin po natin yung logic natin. Pero not to object. Gamitin po natin yung logic natin para sanayunan ang katuwiran ng Diyos. So, kung napapanood nyo po siguro minsan, yung mga atheist, di ba? Yung debate po ng theist sa atheist. Yung mga apologists ng ating Panginoon, sila yung mga tagapagtanggol ng pananampalataya laban sa hindi sumasampalataya, makikita nyo, hahanga kayo sa pananatwiran ng mga atheist. Magaling sila. Magaling mga tuwiran. Pero, wala sila sa katuwiran ng Diyos. Amen? So, we can either proudly argue with His revelation or humbly submit to it. So ano ba tayo? Kapag tayo ba may pinag-aralan, lagi na tayo kumakontra sa salita ng Diyos. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko dati, sabi niya sa akin, Rick, nakatapos ako ng engineer. Natapos ko yung engineering course ko. Sabi niya, hindi nga ako nag-exam, pero parang hindi daw talaga ako. Hindi ka pala nag-exam eh. Hindi ka engineer. Pero, yung pastor
ng misis ko, sabi niya, hindi na nakatapos ng high school. Sabi ko, bakit? Bakit yan? Ano bang kinalaman ng tinapusan? Di ba? Kasi ikaw, engineer ka. May alam ka ba patungkol sa salita ng Diyos? Di ba wala? Eh siya, pastor siya, alam niya ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag mo siyang pakialaman. Amen. Huwag mong puntahin ang sinasabi ng Panginoon dahil marunong ka mga katuwiran. Alam mo ang katuwiran natin, wala yan sa katuwiran ng Diyos. Amen. Kaya nga, yung nangyari, yung anak ng pangalan na lalaki, unang atake ng leukemia, matindi agad. Koma kaagad ng anak. Iyak-iyak siya sa amin. Dalaman mo naman. Sige, pupunta kami. Ipag-pray mo sa sige. Hindi pa po ako pastor noon. Ordinary miyembro ko, mga kapatid. So, nakita ko, sa ganito pala, ang nasa respirator. Ibig sabihin, ang nagbibigay na sa kanya ng buhay, yung makina. Pag hiniko mo yung bata, kasi mga ano na yan, mga 30 years old, 14, lalaki. Wala na, malamig na. Pero pag tinignan mo sa aparato niya, humihina. Siyempre kasi may nakakabit na aparato eh. Pero ito, kumusta ang bill? Sa Chinese General, kalahating bill doon na mahigit. Hinihingi ang aming opinion sa kanyang boss ko. Boss, ano kaya? Wait, ano ko sasabi mo? Para sa akin, ano na? Kumprontahin mo yung doktor, ano ba ang chances? Mabubuhay ba? O hindi? Kung sabi hindi, ang galing na lang. Sino na nangyari? Tinanggal. Diba? Wala naman talaga eh. Clinically dead na yun. Wala na. So, sabi ko nga, isipin niyo mga kapatid, mahirap kalabanin ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, para maturuan ka ng leksyon, bibigyan ka ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Amen? Hindi ko lang alam kung siya'y naging born again na rin. Kasi misis na, born again na. Siya na lang hindi. Matigas kasi. So mga kapatid, ano ba? Tayo ba ay makikipag-argumento sa Diyos o tayo ay susuko sa Diyos at susundin ang kanyang kalooban? Are we to argue with God or to humbly submit to God? So, dito na lang tayo sa submission. Amen. Next part. Number 2, the prophetic revelation concerns God's sovereign, powerful working in salvation history. So mga kapatid, ito po yun. Pag sinabing prophetic revelation, kapahayagan ng mga hula na may kinalaman sa kapangyarihan ng gawa ng pagliligtas ng Diyos. Amen. Salvation history. Pag sinabing history, hindi natin story. Kwento niya. His story. Amen? Yun po yung history. Kwento ng Diyos. Amen. We have seen in Romans chapter 9. Alam, huwag na natin basahin yung chapter 9 na yan. Kasi mahaba din yan. This Romans chapter 9 emphasizes God's sovereignty in showing mercy to whom He wills and hardening whom He wills. So doon po sa chapter 9 ng Romans, makikita po natin dito, mababasa natin ang kapangyarihan ng Diyos para kaawaan niya ang gusto niyang kaawaan. At patikasin niya ang puso ng gusto niyang tao, patikasin ang puso. Ngayon ang tanong, Pastor, bakit ganun ang Diyos? Siya pala ang namimili kung sino ang gusto niyang iligtas at kung gusto niyang hindi ka maligtas, hindi ka maliligtas. Wala akong magagawa. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ito lang ang pakatandaan natin. Magandang halimbawa, may magagawa ba ang puti doon sa magpapalayo para sabihan ng puti, bakit mo ako ginagawang lutuan or palayo? Bakit hindi mo ako gawing florera para panlagay ako sa mga mesa? Bakit palayo? Bakit mas marunong ka pa sa magpapalayo? Diba?
Wala tayong karapatang questionin ang Diyos. Ang magagawa lang natin, humingi ng awa sa Diyos. Amen. Baka maawa ang Diyos. Dahil ang sabi naman po ng Bible, God is a merciful God. Siya'y mahabagin Diyos. Malay natin, maawa. Diba? Naalala ko tuloy si David. Diba? Kilala niyo si David, di ba? Pangalawang hari ng Israel. At si David, nagkaanak ni Bathsheba. Yung pangalan nilang anak ni Bathsheba, namatay. Ay may sakit. At itong si David, nag-ayuno. Siyempre may sakit yung anak mo eh. Kahit anak sa pagkakasala yun, anak niya pa rin yun. Diba? Pagkakasala yun kasi adultery. Diba? May asawa si Bathsheba. Si David may mga asawa din naman. Ilan ba asawa ni David? Pagkakaalam ko, 4. Oh. Diba? Pero, ito, yung pangalan niya kay Bathsheba, nagkasakit. Malubha ang sakit. At ang ginawa ni David, nag-ayuno. Sa kanyang sarili sinasabi niya, baka sa aking gagawin ito, maawa sa akin ng Diyos. Amen. Diba? Pero ang nangyari, hindi naawa ang Diyos. Namatay yung anak. At natakot nga yung mga katulong. Paano natin sasabihin sa hari? Napatay na ang kanyang anak. Siguro aligaga yung mga servant ng hari. So nakalata sila may nilapit. O bakit kayo ganyan? Ano ba, may nangyari mo sa bata? Sabihin nyo na! Para ako'y makaligo na. Sa akin na lang yun, napakasabihin. Kasi, nung malaman niyang patay na yung anak niya, ay susunod eh. Siyempre maliligo kasi ayuno walang paligo yun. Amen. Walang toothbrush, walang suklay. Wala. Walang kain. Lahat wala. Pero nung malaman niyang patay na, ano ba magagawa mo? Patay na eh. Pinatay na ng Diyos. May magagawa ka pa ba? Wala na. So nagbihis na siya, nag-ayos na. Umupo sa trono. Pero sa ikalawang anak, nandulo ng pagpapala. Sino ang ikalawang anak ni David kay Bathsheba? Kilala nyo? Hello? Solomon. Si Solomon! Si Solomon, pangatlong hari. At kilala nyo naman si Solomon kung sino. Siya lang naman ang nagtayo ng templo para sa Panginoon. Bakit hindi si David? Gusto nga ni David itayo ang Panginoon ng templo. Kaya lang sabi ng Panginoon, David, yung mga kapatid, tigma ng dugo. Kasi si David ay warrior. Si Solomon, diplomat. At bahagi ng kanyang pagiging diplomatiko, ginagawa niyang asawa ang mga anak ng mga babae, ng mga pinuno, ng mga bayan malapit sa kanya. Amen! Nakukuha niyo ang logic, mga kapatid. Yung mga bansang kalapit ng bansang Israel, lahat ng mga anak nilang babae, ginawang asawa ni Solomon. Bakit? Siyempre, kung alam ng hari, huwag niyong gagalawin yung Israel, nandoon yung apo ko, o di ba? Anak ko yata ang asawa ni Solomon. Alam niyo ang asawa ni Solomon ilan? Ilan ba? Di ba? 700. At meron pa siyang kabit na 300. Balik 1,000. 1,000, isang tuwa. Ganun po si Solomon eh. Dami niya. Sabi ng ibang mga ngaral, malamang si Solomon hindi ligtas. So, di ba? So, pastor, hindi nga ba? Ewan ko. Hindi ko pa rin alam. Tanungin na lang natin, pagdating natin doon, magkakita natin si Solomon. Haring Solomon, ikaw ba'y ligtas? Di ba? Pero palagay ko ligtas. Kasi basahin yung mga kapatid. Doon po sa kanyang mga ngaral. Ano sabi niya sa pinakahuli? Yung conclusion ng lahat ng bagay, ang sabi niya, matakot kayo sa Diyos at
at sundin ang kanyang mga utos. O di ba? Matakot sa Diyos. Malamang sa huling sandali na kanyang buhay, nagsisisusunod. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kasi sino ba tayo para mag-judge kay Haring Solomon? Diyos lang naman ang pwedeng humatol sa atin. Sa ngayon, hindi natin alam. Kaya mo, pag nakita natin siya doon, parang nilang buhay, tatanungin natin. Amen. Okay. Then, saan ba tayo? Ito po, yung una, binibigyan po dito ng emphasis o ng diin yung kapangyarihan ng Diyos. Then sa ikalawa, binibigyan din po ng diin yung responsibilidad ng tao. So una, responsibilidad ng Diyos. Dahil siya makapangyarihan Diyos, maawa siya kung kanino niya gusto maawa at patitigasin niya ang puso ng gusto niyang patigasin. So sa sunod ko mga kapatid, ang emphasis naman ay doon sa human responsibilities. Pakibasa po, 10:13 ng Romans. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Sabi po dyan, maliligtas daw ang sino mang tatawag sa pangalan ng ating Panginoon. So, may nakikita po ako dyan na isang problema. Paano tatawag ang isang tao sa Diyos na hindi niya nakikilala? Siyempre, tatawag ko ba? Siyempre, hindi. At ang tatawagan mo, yung kilala mong Diyos. Tama? At sino ang ipinapakilalang Diyos sa mundong ito? Sino bang ipinapakilalang Diyos? Ang dami. Kaya nga ang tawag ng Bible dyan ay Diyos-Diyosan. Idols. Ang daming mythology. Merong Greek, may Roman mythology. Sa Pilipinas, meron din tayong Philippine myth. Ano yung mito sa Pilipinas? Sa atin po, ang Diyos ng mga Pilipino, si Anito. Oh, diba? Kaya nga mito myth. Ang Diyos ng mga Pilipino, Anito. Pero dito mga kapatid, ang pagtawag sa pangalan ng ating Panginoong Yahweh. Capital letter L-O-R-D, ibig sabihin po yan, Yahweh. Yan po yung Hebrew name na ibinigay ng Diyos para sa Kanya. Hebreo yun Hebrew name. At yung pong Jehovah is transliteration from the Greek word Yahweh. Because sa Greek alphabet, walang letter J. Sa Greek alphabet, ganito, Y. Walang penguin. So, sabi po dyan, whoever call on the name of the Lord will be saved. But Israel stubbornly refused to believe. Hindi po naniwala ang Israel. Ibig sabihin ng hindi naniwala, tahasan na ayaw nilang maniwala. Alam nila yung totoo, pero hindi sila naniniwala. Yung mga atheists, alam nilang may Diyos. Alam nilang may Diyos. Kaya nga kinokontra nila Sinasabi nila, wala. Kasi meron. Kung ano? Meron pero itinatanggi, wala. Kasi kinakailangan po kasi dito, sa pag-aaral natin, gagamit tayo ng ating isipan. Unawain natin mabuti. Mga kapatid. Yan. Doon po sa Romans 11, 23-24, pakibasa po.
Ang mga Hudyo, idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Amen. Kung ikaw nasangang galing sa olibong ligaw, ay idugtong sa tunay na olibo, kahit na ito'y salungan sa kalikasan, lalo pang madali idugtong sa puno ang mga talagang sanga nito. Diba dapat talaga, madali lang talaga idugtong yung dating nandoon kaysa sa tayo, kakaiba, inidugtong lang. Amen. So kaya nga po mga kapatid, kitang-kita po natin dito na binibigyan po talaga ng din ng Panginoon yung two-way responsibility. Responsibilidad ng Diyos na ibigay kung kanino gustong ibigay ang buhay na walang hanggan at responsibilidad din ng tao na tumawag sa Diyos upang siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So paano makakatawag? Matapos ng buhay ng Diyos na meron na tayong kaunawaan at alam natin ang tunay nating pangangailangan ay ang ating Panginoon, kaya lagi tayong tumatawag sa Kanya. Amen. So lagi ko po yung binibigyan ng diin, yung pagtawag natin after na tayo po ay bigyan ng Diyos ng buhay. Hindi ka tumawag para magkaroon ng buhay, kundi kaya ka nakakatawag sa Diyos dahil ikaw ay binigyan niya ng buhay. Dati naman patay tayo, kaya wala tayong damdamin, wala tayong anumang kaalaman patungkol sa Diyos. Then, ito na po tayo. Next na tayo pa. These are God's unsearchable judgment and unfathomable way that caused Paul to burst into praise, mga kapatid. Romans 11:33, pakibasa po. Lubhang napakasaganan ng kayamanan ng Diyos, tumatarong ang kanyang marunungan at alaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawan ng kanyang mga mamamaraan gaya ng nasusulat? Amen. So, ang hirap talaga. Hindi talaga natin magagawang intindihin ng Diyos. At lalong hindi natin mauunawaan ang kanyang mga kagustuhan. Kaya lang po ni Sister Jenny tungkol din sa prophecy. Kasi, nasa atin po kasi ang pagpaplano. Tayong mga tao, nagpaplano. Di ba? Meron tayong mga magagandang plano. Pero yung plano nyon ay mananatiling plano hanggat hindi natin hinihingi ang direction o ang direksyon ng Diyos o ang paggabay niya sa atin. Kung tama ba na gawin ko ang plano na naiisip ko o hindi. O kinakailangan i-scrap ko to at mag-isip ulit ng panibagong plano. Amen. Kung sa atin, siyempre, bago tayo nagplano, alam natin na sa pagpaplano natin, talagang maganda ang patutunguhan ng ating iniisip. Pero ang katotohanan, hindi natin alam kung ano ang nasa dakong unahan. Tandaan natin, ang panahon ay pabago-bago. Ngayon, makulim din mamaya, uulan. Kaya, pagkatapos umulan, araw na naman. Kaya huwag magtaka kung bakit ang sakit ay lumalaga na. So, tuloy tayo. Ngayon, kaya si Pablo po ay talagang napahiyaw sa kanyang pagpupuri sa Diyos. So, unti-untiin po natin, iampak. O, kumbaga, sa mga nakakatanggap po ng mga parcel ngayon, we must unbox. Gusto nyo i-unbox? Buksan nyo na dahan-dahan. Open ang camera. I-unbox po natin. Yung sinasabi nga po dito ni Paul, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at siya ang nagpapatigas. Number 1 niya pa, God is powerful to harden the nations and lift up that hardening according to His sovereign purpose. Number 2, the future salvation of Israel is not a possibility but a certainty. Hindi po ito posibilidad sapagkat ito po ay katiyakan na ililigtas ng Diyos ang bayan Israel.
Number 3, the future salvation of Israel includes the coming of the deliverer, the removal of ungodliness, and the forgiveness of sin in accordance to God's covenant. So mga kapatid, future salvation ng Israel. Kasi ngayon ang Israel hindi pa sila saved. So, future salvation, darating sa kanila ang tagapagligtas. Pero dumating na, di ba? Hindi nila tinanggap. Then, kung tinanggap nila ang Panginoon, sana naalis na ang kanilang kasamaan. So, ungodliness means evil. Then, at tatanggapin nila ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan batay sa pangako ng Diyos sa kanila. Number, saan ba tayo? Hanggang number 2 na pala. Okay. Roman number A, letter A, Israel and the Gentiles are saved in the same way, through faith in Christ, the deliverer. So, ito po ang pagkakahawig ng dalawa. Ang Israel at ang mga Gentiles ay pareho naligtas dahil po sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Letter B, the coming of the deliverer must likely mean that all Israel will be saved, either just prior to or in connection with the second coming of Christ. So maaari po silang maligtas bago bumalik ang ating Panginoon o sa sandaling bumabalik na ang ating Panginoon. Amen. Baka magsisisi sila. Tama nga. Yung tinusok namin ng sibat, eto na. So tatamis ang Israel, mga kapatid. Iiyak po sila kapag nakita nila na yung tinusok nila ng sibat sa tagiliran at ipinako nila ang kamay at paa sa krus. Ito pala ang tagapagligtas nila. Amen. Letter C. The removal of ungodliness from Jacob reminds us that there is no salvation apart from repentance. So wala na pong kaligtasan kung walang pagsisisi. Pastor, ano yan? Akala ko ba, we are saved by grace. Bakit kinakailangan ng repentance? Nakalimutan ko na. First and one na. Kasi habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundo ito, tayo ay nagkakasala. Amen? Wala namang Christian na mapangahas na magsasabi, ako wala nang nagpagawang kasalanan. Ako nga, pastor na. Ang dami-dami kong kasalanan. Kaya sasabihin nyo, kunti lang? Sure ka? Kunti lang kasalanan mo? Yung pagsabi mo kunti lang, baka dumami pa. Oh. Pero yung kasalanan natin yun, hindi na kasing dami. Ay yung kasalanan natin yun, hindi na kasing dami ng kasalanan natin noon. Amen? At di ako naman, paunti na ng paunti ang nagagawa natin pagkakasala. Bisa nakakalingat na lang tayo. Amen? Then aware ka naman eh. Kasi kapag nasa sayo ang Holy Spirit, maramdam mo kung nagkakasala. Amen? Then, letter D. May iba. Okay. Letter D. Forgiveness of sin is the primary needs of every person. Forgiveness ng ating mga kasalanan ang pangunahing kailangan ng bawat tao. Diba? Kaya ang mamamatay na lang yun. Nagiging along na lang. Pinatatawa pa yung tao ang tagal na. Nakabing mo na siya. Okay. Sa kanabi ko. Kanabi ko. Malapit na ako. Nung dumating na yung kanyang dating kaaway sa mga patawad. Pag sabing patawad, umabot na lang patawad. Ibig sabihin, nakahingi ko siya ng tawad. Amen? Forgiveness. Yan ang number 1 na kailangan ng mundo. Letter E. The forgiveness of sin is based on God's covenant provision through Jesus Christ. So ito, ang kapatawaran ng kasalanan ay nakabatay sa tipan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang sino ang sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kapag sumampalataya ka kay Kristo, pagsisisihan ko ang iyong pananagawa ko. Then, number 3, prophetic revelation is given to curb our pride and to deepen our burden for the lost, not to stoke curiosity about the future. Sino ba dito ang mga stalker?
Di ba? Minsan kasi ito eh. Sinusundan lang natin. Ano ba talaga ang mangyayari sa future? So lagi ka na nakasubaybay. May series kasi akong pinapanood eh. The Apocalypse. Ano ba susunod? Bakit hindi ang salita ng Diyos ang ating sundan? At kapag sinundan po natin ang salita ng Diyos, pinag-aralan po natin at naunawaan natin ang prophetic revelation, dadalhin tayo nito sa pagtanggal ng ating mga pride. Amen. Iko-curve na po natin. Iiwasan na. Ililiko na natin ang buhay natin mula doon sa buhay ng pagmamalaki patungo sa buhay ng pagpapakumbaba. At tayo nga po mga kapatid ay unti-unti na nagkakaroon ng malalim na kabigatan sa mga taong hindi pa nakakikilala sa ating Panginoon. Amen. So anong hintil po ay prone po tayo na isipin na kaya tayo niligtas dahil mabuti tayong tao. Sino ba yung narinig ko? Ay, nung isang araw may kausap ako. Tayo raw ay mga mabubuting tao. Ang tao lang pala ay merong angking kabutihan. Sabi ko sa kanya, right? Saan mo nabasa? Na ang tao ay may angking kabutihan sa kanyang sarili. Batay sa Bible, wala. Dahil ang sabi ng Panginoon, bakit ba ako tinawag na mabuti? Hindi ba isa lang ang mabuti? Ang Diyos. Diba? Isa lang ang mabuti. Diyos lang. So tayo, hindi mabuti. At kung tayo may mabuti, tayo yung 2 minuto. At kung tayo may mabuti, ang gagawin natin, okay, 2 minuto na lang po. Sandali. Mabuti. Nawala tuloy. Ano na ba ito? Ito na. Walang mabuting tao. Diyos lang ang mabuti. At kung tayo may nakagagawa ng mabuti ngayon, dahil ito sa katotohanan na nasa atin na ang mabuting Diyos. Amen. Kaya ang ginagawa mo ngayon, mabuti na. Amen. Conclusion tayo. Galing si Berna. Sabi ko na, time na, Pastor. Okay, Berna, ito na. Last, conclusion. Understanding God's prophetic revelation should motivate us to proclaim to all that the same God, the same Lord, is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him. Paliwa, sa Tagalog, eto na, ang pagkaunawa sa banal na mga hula ng Diyos at sa kapahayagan nito, ang siyang magpapakilos sa atin. It will motivate us upang ating ipahayag na ang ating Panginoong Diyos ay Panginoon ng lahat at siya'y sagana sa kahabagan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Amen? Tayo po tayo lahat. 2 minutes. Okay. God bless you all mga kapatid.